Ang sarap naman po nitong hinanda nyo, Ma'am Alisa. The best po, pati po itong scrambled egg nyo ay napakamalasa. Lahat ay kompleto ricados. Ang swerte po ni Sir Blake sa inyo, puri naman ni Mang Jun. Siyempre ako itong tagumpay. Right? Ha. Tumingin naman sa akin si Blake na may kakaibang emosyon na naglalaro sa kanyang mga mata. Napakaswerte kong naked, Alisa Magkalas. 1 hour had passed and we already arrived to Barrios Santan, my very own interpretation of Green Paradise. Nalala ko pa nung bata pa ako, sa tuwing bakasyon ay dadalhin ako ni Mama rito para hindi ako maboard sa Maynila. Marami kasi akong pinsan dito kaya marami akong nakakalaro. Hindi ako naiinip sa probinsya. May mga ilog kami na napupuntahan dito na ang sarap maligo. Syempre may mga puno na inaakyat namin. Gagawa kami ng treehouse o kukuha ng mga bunga ng mangga. Maaga pa lang ay gigising na kami para kumuha ng gatas ng baka. Gabi na ay naglalaro pa kami sa daan. Nanguhuli minsan ng tutubi, gagambang palay at syempre mga alitap-tap sa gabi. Ang saya nga nung childhood ako, hindi matutumbasan ni may bibili ng anumang merong pera ka, yung mga alaala kong yun. Kaya kahit na ilang taon na rin pala ang lumipas ay hindi naman ganun kalaki ang pinagbago ng probinsya namin. Ganito at sariwang hangin pa rin ang nalalanghap ko. Ang sarap sa mata ng luntiang pananim at ang mga ilog na nadadaanan namin. Kanina ay malinis at hindi pa nahaluan ng polusyon o kemikal. Hindi nagtagal at nakarating kami sa ancestral house ng kapatid ni Lolo na si Lola Minerva. Ang ganda nga at hindi mukhang nasa horror film dahil naalagaan ng mga pinsan ko. Agad na sumalubong ang tito ko na si Tito Arnie at ang asawa niyang si Tita Sophia. Mabuti naman at maayos at malakas pa sila. Dahil laking bukid at sariwa, ang mga kinakain ay malakas pa kahit may edad na sila. Magpinsan at mama at si Tita Sophia. Nagmano muna ako sa kanila, ganun din ang aking anak at si Blake. Kaawaan kayo ng Diyos, ito na ba ang anak mo Alisa? Aba, at ang laki na niya ha. Huling kita ko rito nung binyag pa niya. Alam nyo, naman nahirap kami sa biyahe, papuntang Maynila at ito na ba ang asawa mo? Mukhang hindi ito anya ni Tia na nagtataka, wala naman kasi si Blake sa binyag ni Blaze. Ang kasama ko noon ay si Sak. Ay, ito po ang asawa ko Tia. Ang kasama ko noon ay yung kaibigan ko po, si Sak po yun. Ito po ang asawa ko na si Blake San. Sabi ko naman, nakita ko na mabilis na gumuhit ang iselo sa mukha ng asawa ko. Alam nyo naman yan, napaka jelly. Ay, ganun ba? O siya, at pumasok na kayo ng kwarto ni Mama mo ay available. Ipasok nyo na ang gamit nyo nang makapagpahinga, sabi ni Tia. Uwi rin kasi si Mang Jun, maya-maya rin. Magpapasundo na lang kami sa linggo. Mama, gagala po ba tayo mamaya? Tanong ng anak ko habang naglalakad kami papasok ng Manor. Yes, anak. Pupunta tayo sa bukid ng Lola Minerva mo, sabi ko naman. Where's Lola Minerva po, ma? Tanong muli ng anak ko. She passed away 2 years ago, anak. Tahimik na ulit kami na naglalakad sa bahay. Napaka-klase tingnan ng lugar. May mga chandelier pa na nakasabit, parang bahay ng mga Espanyol noon. Yun nga lang ay mas mukhang may modern touch na itong bahay na to. Habang sinusundan nila ako, pakyat ng second floor ay narinig kong bubulong-bulong ang asawa ko. Mukhang may tinatoyo o tinatopak na naman dito. Ako itong babae pero hindi naman ako gumaganyan. Ha. Asawa pala ha, Sak pala ha. Kung may bumubulong siya Dinig na dinig ko naman siya kung tutuusin ha. Ang galing. Hoy, tumigil ka nga dyan Blake, para kang bata ka no. Suway ko naman sa kanya. Butat hindi kami pansin ng anak ko na ginagala ang tingin sa mga bagay na nandito sa Manor. Shit, bawal ba akong magselos? Tapos ganyan pa ang tawag mo sa akin. First name, basis only. Sabi pa niya na naiinis. Hindi na bago ito pero nakukulitan ako sa kakulitan niya. Grabe. Magkaroon ka nga naman ng asawa na tupakin. Ayan naman kitang tawaging love. Iyan ang tawagan niyo ni Denise, diba? Inis na balik ko sa kanya. Alam ko yan, ako pa ba? Sasabayan ko na lang ang tupak niya para masaya. Ngumisi naman siya. Ano ba ang gusto mo, sweetie, honey, wifey? Tanong niya na ngayon ay nanlalambing na magulong kausap to, promise. Ha? Gasgas na kaya yan? Sabay tawa ko pa.
Mahal na lang since mahal naman talaga kita Sabi pa niya at sa kanya ito hinapit sa bewang at ninakawan ng halik. Ako naman syempre pasimple lang itong kinilig. Blake, oo na tara na, sabi ko sa kanya na feeling ko ay sinisilaban ako sa pagpula ng mukha ko. Ha, anong Blake? Arte niya na nagmamaang-maangan. Tara na mahal, arte-arte mo naman ha, sabi ko sa kanya. Bumitaw naman siya at sa kanya ako kinindatan. Pilyo. Dapat hindi Blake ang pangalan niya Pilyo. Walang kasing Pilyo. Opo, umaandar na ang utak ko at saka na nakabalik sa wisyo. Naglakad na kami papunta sa kwarto namin ni Mama rito sa bahay ng matanda. Malinis at malawak ang silid. The floor is wooden tiles. Magandang ang ambience sa labas. All in all ay napaka-perfect. Nagpahinga lang kami ng kaunti at saka na kami pinababa. Naghanda ng masarap na tanghalian para sa amin. Nagkamustahan din kami ng mga iba kong pinsan. We are all mature now. Ang gaganda at gwapo ng mga pinsan ko. Best girl buddy ko si Ria at si May, habang ang kapatid nilang si Josh at Andrew naman ang pinaka-close ko sa mga lalaki. Lahat sila ay kapwa mga singular o wala pa silang kaplural. Sabihin nyo na lang na kung bet nyo itong mga pinsan ko, mura lang sila, add to cart na agad. Napakaganang kumain ng anak at asawa ko, syempre naman, at luto lahat ito ni Tia Sophia. Nakahanda ang ginataang alimango na sitaw, sa sitaw at kalabasa, may daing na isda, inihaw na liempo, may hitong bukid din at iba pang sariwang kuha sa bukid na mga pagkain. Blake San Ferrer. I love how my wife get through with all of this effort just to make me feel better. Pakiramdam ko tuloy ay napaka-importante ko para sa kanya. Nakakapagsisi lang kasi na ngayon ko lang nakita yung halaga ng asawa ko. And I hope I am not too late. With her smile, gumagaan na yung pakiramdam ko in an instant. Iba na yung dating ng asawa ko sa akin. Hindi lang siya isang babae, isa na siya sa mga buhay ko kasama na ang anak ko. Nasa isang probinsya kami, I am unwinding with the breathtaking views and also the fresh air. Iba sa napaka-stress na opisina at buhay ko sa Maynila is pure paradise for anyone who asks for peace and silence. Masarap ang mga tanghalian namin. Napaka-fresh ng bawat sangkap na ginamit sa amin ng mga ulam. Even the rice is high class, mabango at masarap na ipare sa mga ulam. Nabusog naman ang anak ko at nakatulog kami bandang tanghali. Salamat at nakatulog ako ng mahimbing. This past few days ay hindi ako makatulog ng maayos. I felt so tired just because of what I have discovered. Grabe yung ginawa sa akin ni Denise. Tila wala na itong kapatawaran. She made me felt miserable with her decision. Nagawa niyang itapon yung buhay sa loob niya para sa pangarap niya. Nakakasikip ng dibdib yun. Pinapatay ako ng konsensya ko gabi-gabi. Pakiramdam ko ay may kasalanan din ako. Hindi ko alam at gulong-gulo na rin ako. Laking pasasalamat ko na lang at laging nasa tabi ko ang aking asawa. Without them, I will not be recovering these past days. Matatag akong tao, pero are lion and lioness. We are born to dominate others, pero sa ginawa sa akin ni Denise ay pinutulan niya ako ng paa at pakpak. She's capable of killing me with her unjustified decisions. She's still trying to reach me. She's trying to ask for my forgiveness. Pero sana ay sapat na yung wag na lang siyang magpakita sa akin at baka kung ano pang magawa ko. She became my part. Minahal ko siya ng sobra sa loob ng 10 taon. Pero pinamukha niya akong tanga. Niloko at gumawa siya ng kasalanan sa akin at sa Diyos para lang sa lintik niyang pangarap. Night came at tulad kanina sa tanghali ay napakasarap ng aming hapunan. Nalaman ko na ang mga nilutong ito ay luto ng asawa ko. Proud na proud ako syempre. I married a more than decent woman. She is defendable, intelligent, and loving wife. What could I wish for? None. Sapat na siya sa akin. Kaya nga, bumabawi na rin ako. I want to be a better man starting for that day that I confess my love to her. I don't want to lose her. She is so precious. She and our son are my only treasure. Kumakain kami ng masarap na inihaw na tilapia na may sausawan, na kalamansi, sili at tuyo. Look at those shrimp. Too, may nilagang okra at talong din. It's like a feast, a very generous feast too. Mabait at napaka-welcoming na mga kamag-anak ni Alisa. They are all friendly, lalo na't medyo naging close din kami ng mga pinsan ni Alisa na sina Andrew at Juice.
This vacation is all in all great. Masarap din na talikuran muna ang mga problema. Then, I remember that there are better days coming. So why lock up with the darkest chapters of your life? That is the thing that my wife made me realize, and I am so thankful that she never got tired with me. Kaya gustong gusto ko na suklian yung mga kabutihan niya sa akin. I am not the best candidate for her life, not the best partner or husband she could ever have, pero gusto ko rin ibigay yung best shot ko bilang asawa at ama sa aming anak. Gabi na at lumabas pa kami ni Alisa. It is full moon at napakaaliwalas ng langit. Even the stars are visible on my naked eyes. Hindi ka makakahanap ng ganito karaming bituin sa kalangitan sa Maynila. Napaka maningning nila. I hope that one of them is my unborn child. I want to ask for his or her forgiveness. Sana nabigyan siya ng pagkakataon na masilayan man lang ang mundong ito. I hope that I did something else to prevent that. Habang naglalakad kami papunta sa likod ng bahay na maraming puno, may mga alitap-tap din, and it's my first time to see fireflies on my naked eyes. We walk until reaching a beautiful falls, at katabi nito ay may isang kubo with a waterfalls from that tall falls glistening from the light of the moon. This is so good. I thank Alisa that I can see such a wonderful thing in my life. Umupo kami sa isang batuhan. There's a silence between us, but it wasn't awkward at all. It's very comforting silence. Para bang nagpapakiramdaman kami. I slowly hold his hands at nagkatitigan kami. Thank you, mahal. Kung hindi dahil sa iyo, ay baka hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. You are my greatest therapist, Alisa. You and our child symbolize my happiness. Sabi ko sa kanya sa malamdamin na paraan. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko. Blake, nangako tayo, hindi ba? For richer or poorer ay magkasama tayo. Lahat ng laban mo ay laban ko na rin. Simula nang tinanggap nating dalawa ang nararamdaman natin sa isa't isa, pakiramdam ko ay isa na lang yung nararamdaman natin. Kapag hindi mo na kaya, sumandal ka lang sa akin. Ha, sabi niya, that makes me so and peaceful. Tell me what have I done good with my past life para biyayaan ako ng ganitong kaperpektong asawa. She's flawless on my eyes. Made me so proud to think that she's mine. Sobrang saya ko na siya, na nakasama ko na siya ng ganito, na may pagmamahal na ako sa kanya. Nagtaka naman ako nang tumayo siya. She slowly undressed herself that makes me swallow my own saliva. She's like an naked goddess on my eyes, lalo pa sa tuwing nasisinagan siya ng buwan. Hindi ko tuloy maiwan na tila mag-init sa aking nararamdaman. Para akong aso na hinahainan ng katakam-takam na karne na nasa aking harapan ngayon. She swim on the cold water. Matapos nun, ay suminya siya na sundan ko siya. Pak, this is the night. Pleasure, Alisa Magkalas. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob para gawin ito. I just felt these things to happen. Dahil nakadress lang ako at wala akong underwear, ay madalay ko lang nahubad ang aking kasuotan. And to tell you frankly, ay hindi ito ganun kadali. It takes courage. It needs 100 swallowing for me to do. This is not about a carnal desire. I just want to be one with him again. I am woman with needs too. I just felt to do it this time. Tumayo na rin si Blake. My husband strips his clothes until he gets naked. My mouth instantly dried as I watched his sinful body glisten from the moonlight. It should be a sin to own that kind of body. This built in a road way. Once your eyes go to see that kind of body, it will be a curse to never remove your stare from it. That is how powerful Blake's son's charms. Hindi naman kami natatakot na may pumunta rito. It's actually a private property. Ilan-ilan lang kami na nakakaalam sa lugar nito. This is the secret paradise of I and my cousins. Paraiso na parang si Blake. Sino ba ang magulang nito? Nang mapasalamatan ko naman, agad niya akong sinamahan sa aking paglangoy. We are both naked like a newborn. Parehong hindi maalis-alis ang aming mga mata sa isa't isa. Malamig man ang tubig ay tila nag-iinit pa rin ang aking pakiramdam. This fire of desire. Nilapitan niya ako. Agad kong ikinawit ang aking kamay sa kanyang leeg. Naglandas ang aming tingin, maski ang aming mga kaluluwa ay nagkakaintindihan.
I can hear his loud breath. Feel his warmth na nagbibigay sa akin ng kakaibang antisipasyon. Is this what they calls carnal tension or sexual tension? Unti-unti na ngang nagtagpo ang aming labi. The kiss is slowly at first, pero passionate. He's like kissing my soul and it drives me crazy. Hanggang tila nagsiispadahan ang aming mga dila. Unti-unti na rin naging mas agresibo ang aming mga tugon. Mas naging uhaw ang aming mga halik na tila ayaw na namin kumawala rito. Tila mas naging malikot ang bawat galaw ni Blake. Kanyang pinunterya ang aking liig para itong vampira na sinipsip at dinilaan ang isang parte nito. Oh Blake, ano yan? Tanong ko sa pagitan ng aking mga ungol. He is so good with this. I never felt this so good before. I will teach you some lesson, pleasurable lessons, sabi niya na namamaos na boses. His voice is mainly baritone that makes it anticipating. Agad din siyang bumalik sa paghalik sa aking mga labi. Kumbaga sa driver ay siya ang may control. Siya ang sinusundan kong ritmo. Siya ang may mas eksperto sa aming dalawa. Hindi ko na malayan, nakapasok na kami sa katabing kubo. Hinihingal na ako sa labis na sarap na ipinaparanas niya sa akin. I never seek pleasure before I think sex is absorbed. Who needs it? You can live without it, and that is true. Pero nung iparanas ni Blake sa akin yun, it makes me want it more. It's like a packing in fruit na binubuksan ang kamalayan mo sa nababagong karanasan. Dahil basa kami ay nagpunas lang kami ng katawan at agad naman kaming bumalik sa aming ginagawa. Blake attacked my breast. He tasted it, licked every inch of it. Oh Blake, don't stop, I said in a middle of pleasure. Tila napapabuluktod pa ang aking mga tuhod sa sobrang sarap ng ginagawa niya. I can see his smirk through the light of a lamp. Oh, I won't. Never. Tila may hinahanap ang kanyang kamay. His hands became restless until he found my pearl. He touched it with test. I can see his playful smile while looking at me unbearable in pleasure. He moved his finger to play with my clit. He knows how to touch and play it to ignite my desire. Mas lalo pang lumakas ang atungal ko. Nang dahil sa sarap, I breathed heavily. He is so good. He managed to make the hidden desire out of me to be alive again. With his touch, with his tongue, and with his move, who can resist this devil in this disguise? Ngayon naman ay ako na ang co-control. I let myself dominate him this time. I insist the kiss while battling our tongue for dominance. I also kiss his neck and I assure to myself that I leave some high kiss in the spot. It makes me smile to hear this Monley again. It makes me proud that I can dominate a Ferrer, a Blake San Ferrer. Akin ding pinaglaruan ang kanyang dibdib. It is well built para itong siksik na munay na ang sarap pasadahan ng aking mga kamay. I let my hands and tongue to work. I even touch his six-pack of abs until I go down here. Hindi nga nagtagal ay pinahiga ako ni Blake. Nung una ay hindi ako alam kung anong gagawin niya. Pero pansin ko ang pagpwesto niya sa pagitan ng aking mga hita. Blake, no, not here. He's playing my womanhood. His tongue swirling into my private part is the best sinful thing that I can have. He expertly moved up down his finger on my clit. His tongue is like a sharp dagger knocking for my entrance. Tila namamasa na ang aking pagkababae nang dahil sa sarap na idudulot sa akin ni Blake. When it is wet enough, he positioned his manly wood on my entrance. I felt the sudden fear and nervous. Paano nakakasya sa akin yan eh? Ang laki at taba. It's too thick and has a length of maybe an 8 to 9 inches. It is fully shaved as well and the head of his thing is fully sporting white semen. Kakayanin ko ba yan? Kinakabahan na tanong ko kay Blake. 6 years ago pa ang huli ko, partida at lasing pa ako noon ha. Hindi ko man lang naramdaman yung ganitong pangyayari noon. Trust me, mahal. I will make it slowly. I will be gently. Panunuyo niya sa akin. Huminga ako ng malalim. Bago tumango,
I trust you, Blake, tugon ko sa kanya. He centered his thing on my entrance. Ako na ang kabadong-kabado na rito. Kung susumayin, ay ito ang unang pagkakataon na mararanasan ko ang ganitong klaseng bagay na nasa wisyo. But I trusted Blake. Nagtiwala ako sa kanya. He slowly entered me. It is a painful. It was like a first time. Para akong hinahati sa dalawa sa sakit na nararamdaman ngayon. I silently cried but he kissed my pain away. Masuyo niya akong hinalikan upang mapawi ang nadarama kong hapdi. He stopped for a while. Hinayaan niya muna akong masanay sa laki niya. He is big and also thick, kaya naman labis na sakit ang nadarama ko sa kanya. He gently moved his hips. Noong una ay masakit pa talaga, but slowly, it begins to hit something pleasurable inside of me. Pakiramdam ko ay may tinatamaan siya sa loob ko na nagbibigay sa akin ng sarap, ng kakaibang sarap. Oh, Blake, please, faster, deeper, I shouted in pleasure. Nawawala na ang hapdi at mas nangibabaw ang sarap ng bawat pag-indayog nito. I can see the pleasure from his face. Siya halos ang nagmamaniho sa aming galaw. Nagulat naman siya nang ako ang umibabaw. Mukha pa siyang hindi makapaniwala sa gagawin ko, but I let myself to do work this time. Kaya mo ba? Mangha na tanong niya sa akin. Don't belittle me, Mr. Ferrer. Kung kaya mo, kaya ko rin. Sabi ko na hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng aking loob. I started riding him. Sa posisyon na ito ay mas lalong natatamaan yung nasa loob ko. Oh, Blake, you are so good. I moan because of the pleasure. He is playing my peak of my breast while I am riding him at a rhythm. Mas lalo pang bumilis ang aming galaw. Tila nagiging isa ang aming damdamin at katawan until he swore his seeds inside of me. Bagya pa kaming nagpahinga at nagbanlaw sa talon. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari because I passed out due to exhaustion. Confidence, Blake San Ferrer. My wife passed out due to exhaustion. I know that it's not her first. Siyempre, ako ang nakauna sa kanya and I'm proud of it. But he did it for too long, kaya ganun na lang siya mapagod. She had not the right stamina to stand that kind of vigorous sex. Nakatulog na siya rito sa kubo, pero ako na ang nagbuhat sa kanya papunta sa mansyon. Kahit na nasa kalagitnaan na ng gabi, matandain naman ako sa daan kaya hindi ako naligaw. Hindi rin ako nabibigatan kay Alisa. He's not that heavy after all. I think she's cute sleeping on my arms. I'm so happy that we did it now. Our love making is more than satisfying with his performance. I hope she finds my performance that way also. I did my best anyway, smirk. Nakarating din ako agad sa manor. Umakyat na kami sa aming silid at nadatnan ko na lang doon si Blaze na natutulog na. Tinabi ko na roon ang asawa ko. I go to our bathroom, took a clean towel and basin with her water para lalong malinisan ang asawa ko. Marahan lang natutulog ang mag-ina ko. Just looking at them made me realize how lucky I am with my lovely, kind, and very genuine wife. To my smart, wise, cute son, hindi ko na alam kung ano pang mahihiling ko when both of them completed me. Humiga na ako sa tabi nila. Pareho ko silang